Sa bawat damong sinusunog mo, nadadagdagan ka ng isang araw sa iyong buhay. Ito ang kapangyarihang nakuha mo matapos kang mapunta sa mundong ito. Kailangan mo lang samairan ng anumang may buhay, para makakuha ng katumbas na haba ng buhay. At sa paglipas ng maraming taon, ang iyong buhay ay umabot na sa 250,000 taon. Pero kahit kaunti, hindi ka masaya. Dahil sa mundo lang ng mga mortal ka pwedeng magsanay, at hindi ka makaakyat sa kalangitan. Kahit gaano pa karami ang buhay mo, ano pa ang silbi nito? Hanggang sa isang araw, makalipas ang 3 taon, saka mo lang nalaman na may iba pa palang gamit ang haba ng buhay. Sa araw na ito, ihahatid mo na sana ang nag-iisa mong natitirang kaibigan sa kanyang huling hantungan. Bigla, isang lalaking nasa katanghalian ng edad at nakaputing damit ang lumipad patungo sa direksyon mo. Napapikit ka ng bahagya, malinaw na hindi ito ordinaryong bilis ng isang mortal. Isa ba siyang immortal? Agad kang gumawa ng hand sign para buhayin ang iyong invisibility spell. Sa isang iglap, naglaho ang iyong bakuran. Pero ang lalaking nakaputi ay huminto mismo sa ibabaw ng iyong bakuran, may hawak na isang bilog na kristal at bumubulong sa sarili. Tama, dito ngayon. Bakit walang tao? At habang nasa ibaba ka, naramdaman mo rin ang napakalakas na aura mula sa lalaking nakaputi. Siguradong isa siyang immortal, walang duda. Pero ano naman kaya ang kailangan niya sa akin? Habang nagtataka ka, biglang iwinasiwas ng lalaking nakaputi ang kanyang kamay at nayanig ang kalawakan. Ang lakas ng immortal ay direktang tumama sa lupa. Sa isang malakas na pagsabog, agad na nawasak ang invisibility spell. Lumitaw ang iyong bakuran, kasama ang 12 ng 10th grade na depensibong mahika. Napatingin ang lalaking nakaputi sa mga mahika sa ibaba na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Gaya nga ng inaasahan, kakaiba lang talaga. Pagkatapos ay tumingin siya sa iyo sa gitna ng bakuran at nagsalita sa malalim na boses. Ako ay isang immortal mula sa kaharian ng mga immortal. Inutusan akong bumaba para isama ang lahat ng nasa ika-10 antas ng dakilang pagsulong upang maging mga immortal. Alisin mo na ang iyong mga mahika at sumama ka sa akin patungo sa kaharian ng mga immortal. Bahagyang nagbago ang iyong tingin matapos mo itong marinig. Hindi mo akalain na naparito pala siya para isama ka sa kaharian ng mga immortal. Agad kang yumukod bilang paggalang. Pagbati po, nakatatandang immortal. May mga bagay pa po akong hindi natatapos dito sa mundo ng mga mortal. Maaari po bang ipagpaliban ko muna ang pagpunta sa kaharian ng mga immortal? May kapatid din ako, nasa ika-10 antas din siya ng Mahayana. Senior, maaari po bang isama niyo muna siya sa mundo ng mga immortal? Siyempre, hindi ka basta-basta maniniwala sa sinasabi ng taong ito. Ang basta-basta na lang na pagsama sa kanya ay maaaring mapanganib. Pero naiinip na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputing roba. Lahat ng nasa antas Mahayana sa mundo ng mga mortal ay dadalhin sa mundo ng mga immortal para maging immortal. Walang pwedeng umayaw. Bilisan mo na. Nagmamadali ako. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung wasakin ko itong harang na mahika. Nang marinig mo iyon, napakunot ang iyong noo. Pinag-isipan mong mabuti ang mga bagay-bagay. Sa huli, nagpasya ka pa rin sumama sa kanya. Mabuti na lang, hindi kanya sinaktan. Sa halip, direkta kanyang pinalipad patungo sa sentro ng mundo ng mga mortal. Pagdating mo roon, marami ng tao ang nakatayo, at nahahati sila sa 5 grupo. Maigi mong pinagmasdan ang mga tao sa paligid. Hindi nagtagal, namataan mo ang kaibigan mong si Zhang Wei. Sa araw na ito, nakatakdang magwakas ang buhay ni Zhang Wei. Inakala mong hindi na niya malalampasan ang pagsubok na ito. Hindi mo inasahan na mabibigyan pa pala siya ng isa pang pagkakataong makaligtas sa kamatayan. Mukhang magkakaroon pa kayo ng mahabang kwentuhan sa mundo ng mga immortal. Makalipas ang kalahating oras, lahat ng nasa Mahayana sa mundo ng mga mortal. Ang pinakamalalakas sa ika-10 antas ay natipon ng lahat. Matapos mag-usap ang mga pinuno ng 5 grupo, sabay-sabay silang naglabas ng tigisang kristal na kumpas. Sa pagsasama-sama ng mga kumpas, isang dambuhalang madilim na portal ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang buong grupo ay biglang hinigop papasok dito. Hindi nagtagal, lumitaw kayo sa paanan ng isang banal na bundok na nababalot ng mala-immortal na enerhiya. Mabilis mong nilaibat ng tingin ang paligid. Ito na ba ang mundo ng mga immortal? Samantala, nagbulungan naman ang mga tao sa paligid. Ito ba yung sinasabing banal na enerhiya? Kaya kung sipsipin, nooy isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapula ang biglang sumulpot at nagsalita. Ako si Huang Hangsheng, tagapangasiwa ng pamilyang Huang. Simula ngayon, lahat kayo ay magiging panlabas na disipulo ng pamilyang Huang sa ilalim ng aking pamamahala. Diyan sa banal na bundok sa likuran ninyo, may sapat na mga kuwebang matutuluyan. Pumili kayo ng tigi-isa, yan ang magiging tahanan ninyo simula ngayon. Bukod dyan, heto ang mga immortal pill. Tigi-isa kayo. Kapag ininom mo ito, masisipsip mo ang enerhiya ng immortal. Sa loob lang ng kalahating araw, siguradong magiging immortal ka na. Habang nagsasalita, hindi mabilang na gintong liwanag ang lumipad mula sa anti-gang singsing ni Huang Hangsheng. Naging mga tableta ito at eksaktong lumapag sa harapan ng bawat isa. Tuwang-tuwa ang lahat habang tinatanggap ang mga tableta ng immortalidad. Halos hindi na sila makapaghintay na lunukin agad ang mga ito. Ngunit ikaw, bahagya mong pinaningkitan ng tingin ang tableta. Pinalot mo ng enerhiya ang iyong kamay para hindi na makikita ang tableta sa iyong balat. Inilagay mo ang tableta sa loob ng isang bote. Dahil sa pakiramdam mo, hindi siya mukhang mabuting tao. At napakatindi ng kutob mong iyon.
Pagkatapos, sinabi ni Huang Hongxiang na pumili na kayo ng sari-sarili ninyong kuweba. At bumalik dito para magtipon kapag naging immortal na kayo pagkatapos ng kalahating araw. Matapos magbigay galang ang lahat kay Huang Hongxiang, nagunahan na silang lumipad papunta sa bundok ng mga immortal. Dahil napansin nila na sa bundok, mas malakas ang enerhiya ng immortal sa mga kuwebang nasa mas mataas na lugar. Sumama ka na rin sa karamihan. Pero sinadya mong bagalan ang iyong paglipad. Sa huli, pinili mo ang isang kuweba sa kalagitnaan ng bundok. Hindi ka sumama sa mga nasa pinakatuktok, at hindi ka rin sumama sa mga nasa pinakababa. Matapos makahanap ng isang ordinaryong kuweba, ang una mong ginawa ay mabilis na siyasatin ang buong paligid nito. Nang masigurong ligtas, mabilis kang naglagay ng mga spell. Umupo ka lang nang matapos mong mailagay ang lahat ng proteksyon. Naniniwala kang walang libreng tanghalian sa mundo. Siguradong hindi ganoon kasimple ang lahat. Tiyak na may binabalak ang pamilyang Huang sa inyo. Maaaring may kailangan sila sa inyo. O kaya naman ay mayroon kayong isang bagay na kailangan nila. Pagkatapos, kinuha mo ang bote na may tableta. At naglagay ka ng isa pang maliit na spell. Pagkatapos ay pinalutang mo ang tableta papasok sa spell. Ang spell na ito ay isang identification spell. Isa itong spell na ilang taon mong pinag-aralan at nilikha. Kaya nitong tukuyin ang mga sangkap ng kahit anong bagay. Hindi nagtagal, ipinakita na ng spell ang iba't ibang sangkap na nasa loob ng tableta. Bukod sa mga normal na sangkap, naglalaman din pala ito ng isang mahusay na naitagong misteryosong lason. Sabi ko na nga ba, kapag ininom ko ang tableta na to, siguro itulad nga ng sinabi ng taong yun. Pagiging immortal ako sa loob lang ng kalahating araw dahil sa mahiwagang tableta. Pero ang buhay ko sa hinaharap ay posibleng makontrol na ng pamilyang Huang. Talagang hindi ko dapat inumin ang tableta na to. Pero sa mga sandaling ito, ang makapangyarihang nilalang sa labas ay nakalutang sa ere habang nakadekwatro. Ang aura ng kapangyarihan ng taong ito ay higit pa sa immortal na nagdala sa'yo. Sa mundo ng mga immortal, 100 beses itong mas nakakatakot. Hindi ako makakatakas. Kung ganoon, kailangan ko na lang sumugal. Base sa pagsusuri ko kanina sa mga sangkap ng mahiwagang tableta, ang pangunahing epekto ng tableta na ito ay para hayaan ng isang tao. Nasipsipin ng husto ang enerhiya ng mga immortal para malampasan ang limitasyon at maging isa sa kanila. Kung hindi ko iinumin ang tableta na ito, kailangan mong gumawa ng forma sayon na nag-iipon ng enerhiya para mabilis kang makahigop ng kapangyarihan ng mga immortal. Kaya naman, muli kang gumawa ng forma sayon. Hindi nagtagal, sunod-sunod mong matagumpay na naitayo ang mga formasyong nag-iipon ng enerhiya. Ang enerhiya ng mga immortal sa loob ng kuweba ay nagsimulang damaloy patungo sa iyo. Nang isang insenso na lang ang natitirang oras bago matapos ang kalahating araw. Sa wakas ay iminulat mo ang iyong mga mata. Isang malakas na alon ng kapangyarihan ang sumabog sa lahat ng direksyon. Isa ka nang ang tunay na immortal. Nadagdagan pa ng 30,000 taon ang haba ng iyong buhay. Sa ngayon, ang haba ng buhay mo ay umabot na sa 280,000 taon. Mukhang tama ang naging desisyon mo sa pagsugal. Kaya pagkatapos ng iyong tagumpay, dali-dali mong iniligpit ang forma sayon at lumipad palabas ng kuweba. Sa mga sandaling iyon, marami ng tao ang nakatayo sa plaza. Habang si Huang Hongxiang naman ay nakatayo sa himpapawid. Nagliliyab ang kanyang mga mata habang tinititigan ng bawat isa. Kasabay nito, nawala na rin ang dati niyang mabait na ekspresyon. Napalitan ito ng bahagyang nakakatakot na anyo. Pagdating ng takdang oras, narinig siyang magsalita sa isang malamig na boses. Lahat kayo, lumabas na dali. Ang mahuhuli, papatayin. Sa sinabi niyang iyon, nabigla ang lahat. Dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang asal. At siya na may tumitig sa 4 na hindi nagawang maging immortal kahit nasa ika-10 antas na ng Mahayana, at malamig na nagtanong. Bakit hindi kayo naging mga immortal? Senior, hindi ko rin po alam kung bakit. Senior, nasira po ang tableta ko. Halos pare-pareho lang din ang naging dahilan ng dalawa pa. Subalit, isang malamig na ngisi ang isinagot ni Huang Hongxiang. Pagaling. Kung ganoon, wala na kayong silbi model. Hindi pa man natatapos ang kanyang salita, ang katawan ng 4 na tao ay bigla na lang sumabog ng walang anumang babala. Kumalat ang ulap ng dugo sa hangin. Natigilan ang lahat ng naroroon sa kanilang nasaksihan. Habang si Huang Hongxiang ay malamig lang na nagpatuloy sa pagsasalita. Para naman sa inyo, dahil masunurin kayo. Hinding-hindi kayo pababayaan ng aming pamilyang Huang. Mula ngayon, kayo na ang bukal ng buhay ng pamilyang Huang. Kung patuloy kayong susunod, hahayaan namin kayong mabuhay. Pero kapag may sumuwi ulit, mas malala pa sa kanila ang sasapitin ninyo. Nang marinig iyon, napigil ng lahat ang kanilang hininga. Habang ikaw naman ay kalmadong sinusuri ang mga sinabi ni Huang Hongxiang. Bukal ng buhay, may kinalaman kaya ito sa haba ng buhay? Ang habang buhay pala natin ang habol ng pamilyang Huang. Nagkatinginan ang lahat ng naroroon. Mababaka sa kanilang mga mata ang gulat at paggalito. Sabik na sabik silang maging immortal. Para sa pag-asang mapahaba ang kanilang buhay. Kaya naman, alam na alam nila kung gaano ito kahalaga. Kaya, isang matandang lalaki mula sa karamihan ang nagsalita at nagtanong. Dakilang ninuno, lubos po kaming sumasang-ayon sa inyo. Tinulungan niyo po kaming maging immortal. Utang po namin sa inyo ang aming buhay. Ngunit, ano po ba talaga ang ibig sabihin ng bukal ng buhay? Nang marinig ito, isang nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa labi ni Huang Hongxiang. Maganda yang asta mo. Iniligtas kayo ng aming pamilyang Huang. At tinulungan kayong maging immortal. Kaya ang buhay ninyo ay pag-aari na ng pamilyang Huang. Walang masama doon, hindi ba?
Opo, ninuno, wala pong masama doon. Kung gayon, ang habang buhay ninyo ay sa pamilyang Wang na rin. Wala kayong tutol, hindi ba? Wala po, ngayong narating nyo na ang Star Accumulation Realm. Ang buhay ninyo ay nadagdagan ng 31,000 taon. Makatarungan lang na kunin ng pamilyang Wang ang 30,000 taon mula sa inyo, di ba? Pagkasabi nito, muling nabalot ng nakabibinging katahimikan ang plaza. Habang si Wang Hongxiang, walang mababakas na emosyon sa mukha, ay nagpatuloy. Sa hinaharap, patuloy kayong bibigyan ng pamilyang Wang ng iba't ibang gamit para sa pag-eensayo. Isang beses kada buwan, tutulungan namin kayong palakasin pa ang inyong kapangyarihan. Pero sa tuwing lumalakas kayo, kukunin ang katumbas na asensya ng buhay at mag-iiwan lamang ng 1,000 taon. Tungkol naman sa paraan ng pagkuha, malalaman nyo rin sa lalong madaling panahon. Nang marinig mo to, naintindihan mo na ang tunay na kalakaran. Kaya pala para lang pala kaming mga pananim. Nag-aalaga sila ng isang grupo. At kapag panahon na ng anihan, sabay-sabay aanihin. Pagkatapos, aalagaan ulit para may anihin uli sa susunod. Pero nagtataka ka kung para saan ba talaga ang asensya ng buhay. At kung paano nila ito kinukuha. Sa dami ng asensya ng buhay mo, siguradong madali kang magiging target. Sa isiping iyon, bigla kang kinabahan. Mukhang kailangan mo talagang makahanap ng paraan para makaalis dito. Buti na lang, hindi mo naman talaga ininom yung tabletang may kamandag. Samantala, isang mapanlinlang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wang Hongxiang. Alam ko na sa ngayon, sa inyo, mayroon talagang nagbabalak na tumakas. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang sagradong tabletang ipinainom ko sa inyo ay may lamang espesyal na kamandag. Kahit pa ang mga pinakamalakas sa mundo ng mga immortal ay hindi kayang tumakas mula sa kontrol ng pamilya Wang. Mas mabuti pang ay paraanes ko na lang sa inyo mismo. Kasabay ng kanyang pagsasalita, kumuha siya ng isang maliit na kampanang tambol na puno ng enerhiya ng immortal at dahan-dahan itong inalog. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon at mabilis na tinakpan ng kanilang mga tainga. Ngunit, tila walang silbi ang pagtakip sa tainga o pagharang sa pandinig. Tila may isang bagay na bumubuta sa kanilang mga isipan. Sa sobrang sakit, sunod-sunod silang nawalan ng malay at bumagsak sa lupa habang umuungol. Nang makita mo ito, mabilis kang nakisabay sa karamihan at ginagalingan ang pag-arte. Matapos ang 3 hinga, itinigil ni Wang Hongxiang ang kanyang ginagawa. At doon lang unti-unting nagkamalay ang lahat. Malamig na nagsalita si Wang Hongxiang. Ang kamandag na ito ay hindi na kailangan pang galawin. Kusa itong umaatake isang beses sa isang taon. Kung hindi kayo iinom ng panlunas na tableta bago iyon, siguradong mamamatay kayo. Pagkatapos naming makuha ang asensya ng buhay ninyo sa pagkakataong ito, malaya kayong gumala sa loob ng 1,000 taon. Pero bago matapos ang bawat taon, kailangan yung bumalik dito para kunin ang tabletang magpapahupa sa lason. Nang marinig ito, lahat sila ay tahimik na nagkuyom ng panga sa galit. Talagang hawak na sila sa leeg. Halata namang sanay na si Wang Hongxiang sa ganitong mga reaksyon, kaya nagpatuloy lang siya. Sige, sumunod kayo sa akin at kukunin na natin ang inyong asensya ng buhay. Pagbalik, tuturuan ko pa kayo ng iba pang mga bagay tungkol sa mundo ng mga immortal. Habang sinasabi niya iyon, may kumislap sa kanyang palad. Isang maliit na bangkang kasinlaki lang ng palad ang lumitaw. Ang buong sasakyan ay nagliliwanag ng berdeng ilaw. Napapalibutan ito ng immortal na enerhiya, puno ng hiwaga. Sa sandaling salina nito ng immortal na enerhiya, naging isa itong dambuhalang lumilipad na sasakyan na nakalutang sa himpapawid. Pagkatapos, masunor ang pumasok ang lahat sa lumilipad na sasakyan. Pag-apak mo pa lang sa sasakyan, naramdaman mo agad na may isang malakas na puwersa ang bumabalot sa paligid. Kung hindi ka nagkakamali, napakalakas ng depensa ng sasakyang ito. Hindi mo lang alam kung paano hinulma ang ganitong klaseng artepakto. Pagkatapos, pinakilos ni Wang Hongxiang ang sasakyan papasok sa kawalan upang mabilis na maglakbay. Makalipas ang ilang sandali, lumapag ang sasakyan sa isang plaza. Sa gitna ng plaza ay may nakatayong isang dambuhalang altar. Sa itaas nito ay may nakalutang na isang bughaw na bowl ang liwanag na sinlaki ng isang maliit na bundok. Isang grupo ng mga taong may berde sa damit ng mga salitang panlong. Sila ay mga immortal na nakadilaw na nagbabantay sa paligid ng bowl ang liwanag. Pinipigilan nila ang sino mang hindi dapat lumapit. Pinangunahan ni Wang Hongxiang ang grupo papunta sa harap ng bowl ang liwanag. Naglabas siya ng isang token at ibinigay ito sa isang matandang may puting buhok na nagbabantay sa harap ng bowl ang liwanag. Matapos suriin ng matanda ang token, hinayaan na niya silang makadaan. Pagkatapos, sa pangunguna ni Wang Hongxiang, kayo ay dinala sa harap ng isang gusali na saglit na nakapagpatulala sa'yo. Pyramid ba to? Habang tinitingnan ng gusaling halos kamukhang kamukha ng nasa dati mong buhay. Hindi mo maiwasang mapaisip. Samantala, ginala ni Wang Hongxiang ang kanyang tingin sa lahat at nagutos. Mamaya, pagpasok ninyo sa tore ng pagpapalit buhay, may isang boses na magtatanong sa inyo kung gaano karaming lakas buhay ang inyong iaalay. Ang kailangan lang ninyong ialay ay 30,000 unit ng lakas buhay bawat isa. Pagkatapos, isang kayamanan ang lilito sa inyong harapan. Heto ang malinaw kong paalala. Ang antas ng kayamanang makukuha kapalit ng 30,000 lakas buhay ay nasa isang partikular na saklaw lang. Kapag nalaman kung may sino man sa inyo ang hindi nag-alay, ang sapat na 30,000 lakas buhay, papatayin siya sa oras din na iyon. Nang marinig mo yun, medyo gaman ang loob mo. Mukhang hindi rin nila kayang malaman kung gaano karami ang lakas buhay na mayroon kayo. At ang lahat ng naroroon ay hindi nang ahas na tumutol at sunod-sunod na lang na tumango.
Masunurin silang naglakad papunta sa entrada ng tore ng pagpapalit buhay na nagliliwanag sa gininto ang ilaw. Pagpasok sa tore ng pagpapalit buhay, naramdaman mo lang na gama ng iyong katawan. At napunta ka sa isang malawak at walang lamang espasyo. Bago ka pa man makakilos sa lugar na ito, may narinig kang isang malalim at makalumang boses na hindi mo alam kung saan nagmula. Gaano karaming lakas buhay ang iaalay mo kapalit ng kayamanan? Habang pumapasok ang boses na iyon sa iyong pandinig. Sabay nito, isang mahiwagang mensahe ang pumasok sa iyong isipan. Ang mga kayamanan ng Immortal Realm ay nahahati sa mga Magic Treasure, Immortal Artifact, Immortal Treasure, at Formation Array. Mga Elixir, Spell, Cultivation Technique, Movement Technique, Sword Technique, at iba pa. Bawat uri ay may 10 antas, mula Immortal Grade 1 hanggang Immortal Grade 10. Ang bawat antas ay nahahati pa sa Lower, Middle, Upper, at Absolute. Matapos suriin ang impormasyon sa iyong isipan, nalaman mo na rin ang mga patakaran sa pagpapalit ng kayamanan dito. Ang pag-aalay ng 30,000 taon ng buhay ay maaaring ipagpalit sa isang Immortal Grade 3 na kayamanan. Ang Immortal Grade 4 ay nangangailangan ng 80,000 taon ng buhay. Ang Immortal Grade 5, 180,000. Kaya, bilang pagsubok, nag-alay ka muna ng 30,000 taon ng buhay. Sa sumunod na segundo, naramdaman mo na lang sa loob ng iyong katawan na biglang hinugot ang 30,000 taon ng iyong buhay. Kasunod nito, isang bowl ang liwanag ang biglang lumitaw sa iyong harapan. Nang mabasag ang bowl ang liwanag, isang nagbabagang pulang espada ng immortal ang lumutang nang hindi gumagalaw sa iyong harapan. Ito ay isang upper rank, Immortal Grade 3 na espada. Ang espadang ito ay mas mataas ang antas kaysa sa lahat ng espadang nakita mo na. Hinawakan mo ang espada at labis mo itong nagustuhan. Pero kailangan mong isuko ang espadang ito. Ngunit mayroon ka pang 250,000 taon ng buhay. Samantalahin mo na rin kaya ang pagkakataon para makipagpalit pa ng ibang kayamanan. Nang pumasok ang ideyang ito sa iyong isip, hindi na ito maalis-alis. Pero natatakot ka rin na paglabas mo ay kapkapan ka ni Huang Hangshang. Pero matapos mag-isip sandali, nagpasya ka pa ring subukan. Tutal, nag-iisa lang naman siya. Malamang ay hindi niya naman hahalughugin ng maigi ang bawat isa. Ang kayamanang katumbas ng 30,000 taon ng buhay ay isang Immortal Grade 3 na kayamanan. Hanggat isusuko mo ang upper rank, Immortal Grade 3 na kayamanan, malamang ay hindi ka paghihinalaan na may tinatago ka pang ibang kayamanan. Sa mga oras na ito, muling umalingaw-ngaw ang malalim at makalumang boses na iyon. Mayroon ka pang natitirang buhay. Nais mo pa bang makipagpalit ng kayamanan? Sa pagkakataong ito, nag-alay ka ng 80,000 taon ng buhay. Kahit na sa ngayon ay kaya mong mag-alay ng 180,000 taon ng buhay para sa isang Immortal Grade 5 na kayamanan. Pero baka masyadong mataas ang antas ng ganoong klaseng kayamanan. Isa pa, hindi mo pa alam ang mga detalye tungkol sa mga Immortal Grade 5 na kayamanan. Kung lilito sa labas ang isang Immortal Grade 5 na kayamanan, baka magdulot ito ng kakaibang pangyayari. At maaari kang mapahamak dahil doon. Kaya, ang isang Immortal Grade 4 na kayamanan, para sa kasalukuyan mong estado. Ang pinakaligtas na pagpipilian para sa iyo. At 80,000 taon lang ng buhay ang kailangan mong ialay. Ang kasalukuyan mong haba ng buhay ay maaaring ipagpalit sa 3 Immortal 4th Grade na kayamanan. Kahit na minalas ka, mayroon pa rin kahit isang magagamit mo. Kasabay ng pag-aalay ng 80,000 taon ng buhay, napansin mong muling nabawasan ang haba ng buhay mo. Pagkatapos, isang bowl ang liwanag ang nabuo sa iyong harapan. Mula sa sumabog na liwanag, isang kulay berde, na nagniningning na espada ng immortal ang lumitaw sa iyong harapan. Ito ay isang superior na Immortal 4th Grade na espada. Superior na naman, mukhang napakaganda yata ng swerte mo. Ngunit hindi ka rin nang ahas na mag-aksaya ng oras. Nag-aalala kang baka may magbago kung mag-aatubili ka pa. Kaya hindi mo na pinag-aralan pa ng gusto ang espada ng immortal. Muli kang nag-alay ng 80,000 taon ng buhay. Ang lumitaw na kayamanan sa pagkakataong ito ay isang lumilipad na barko na kasinlaki ng palad. At isa pa, ito ay isang fearless na Immortal 4th Grade. Habang di narama ang aura mula sa mahiwagang lumilipad na barko, agad na nagliwanag ang iyong mga mata. Mukhang mas malakas pa ito kaysa sa dating lumilipad na barko ni Huang Hangshang. Kaya't huminga ka ng malalim. At muling nag-alay ng 80,000 taon ng buhay. Mula sa sumabog na liwanag, isang perpektong bilog na gintong perlas ang lumitaw. Ang perlas ay lumulutang sa kawalan. Mayroon itong bahagyang pakiramdam na tila mahuhulog sa kawalan. Hindi ka panipaniwala, isa na namang fearless Immortal 4th Grade na kayamanan. Hindi mo na may larawan pa ang iyong swerte. Talagang pambihira ang swerteng ito. At para sa natitirang huli, 10,000 taon ng buhay, hindi mo rin ito pinalampas. Walang pag-aalinlangan mo itong inalay. Nakakuha ka ng isang Immortal 1st Grade na maskara. Tutal, mayroon ka pa namang 1,000 taon ng buhay bilang puhunan. Sa susunod, kailangan mo lang gamitin ang iyong kakayahan para pataasin ang haba ng buhay mo. Sa mga sandaling ito, sa harap ng Lifespan Exchange Tower, si Huang Hangshang ay nakaupong nakadikwatro sa ere, tahimik na naghihintay. Hindi nagtagal, lahat sila ay lumitaw na sa harap ng tore. Nasadahan niya ng tingin ang lahat at malamig na sinabi, "Sige, dumating na ang sandaling magpapasya sa inyong kapalaran. Ibigay ninyo ang inyong mga kayamanan." Nag-aatubiling inilabas ng lahat ang kanilang iba't ibang Immortal 3rd Grade na kayamanan. Sa isang kumpas ng kamay ni Huang Hangshang,
Lahat ng immortal third grade na kayamanang ito ay napunta sa kanyang harapan. Nang makumpirmang lahat ay nagbigay na ng tig-isang immortal third grade na kayamanan. Si Huang Hongxiang ay ngumisi ng mayabang, pero agad ding nagseryoso ulit ang mukha niya. Ngayon, ilabas ninyo ang lahat ng sisidlang dala ninyo, para masuri ko. Pagkasabi niya noon, agad na namutla ang ilan sa kanila. Napakunot din ang Nomo.